Si Arjo Ataide ay isang Pilipinong aktor at politiko na nagsilbi bilang kinatawan para sa 1st District ng Quezon City mula noong 2022. Nag-aral siya sa Lasal Green Hills at kalaunan ay lumipat siya sa Ridley International School. Ang kanyang unang opisyal na pakikipagsapalaran sa pag-arte ay sa edad na siyam para sa ang TV. 10 years old pa lang daw ay gusto na nitong mag-artista pero sinabi ng nanay nito na tapusin muna ang pag-aaral. Hindi na napigilan si Arjo na pasukin ang pag-arte matapos siyang sumailalim sa isang acting workshop ng Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN. Gayunpaman, siya ay nahingkayat mula sa pag-arte nang maapektuhan nito ang kanyang pag-aaral. Ang unang kilalang hitsura ni Arjo ay higit sa isang dekada, noong 2012, para sa palabas na E-Boy bilang Jepoy. Ang Tupac ang kanyang unang pangunahing papel na pinagbidahan. Ang proyekto ay dumating pagkatapos niyang gumawa ng kasaysayan bilang unang Pilipino na nanalo ng Best Actor sa 3rd Asian Academy Creative Awards noong 2020. Ang paglalarawan ni Arjo ng Bagman, Benjo Malaya sa krimen ng drama ng krimen ay naging epektibo kaya ipinagkaloob niya ang pinakaiginagalang na aktor mula sa buong Asya. Noong 2022, tumakbo si Arjo para sa kinatawan sa 1st Congressional District ng Quezon City. Tumakbo siya bilang isang independent may pagsuporta sa kagalakan na pinangunahan ng serbisyo sa Bayan Party. Siya ay nahalal na may 66.85% ng boto. Siya ay nanumpa noong June 30, 2022. Noong September 5, 2024, nanalo si Arjo bilang Best Lead Actor in a TV Program sa Content Asia Awards 2024, para sa mahusay niyang pagganap bilang Anton de la Rosa sa Katleya Killer. Ang negosyo ni Arjo ay tinatawag na Inasal Republic, at nag-aalok ito ng chicken inasal sa iba't ibang mga sanga, na may isang kilalang presensya sa Quezon City at Antipolo. Nag-venture siya sa negosyong pagkain na ito bilang karagdagan sa kanyang karera sa pag-arte at pampublikong serbisyo bilang isang miyembro ng Philippine House of Representatives. Si Arjo Ataide ay nagsagawa ng isang bagong hamon sa pamamagitan ng pag-venture sa mundo ng negosyo. Binuksan ni Arjo ang isang bagong sangay ng kanyang negosyo, Inasal Republic, noong September 2024, pagdaragdag sa kanyang lumalagong listahan ng mga responsibilidad. Sa kabila ng kanyang nakapak na schedule bilang isang pampublikong tagapaglingkod, ipinahayag ni Arjo ang kanyang pagnanasa sa kanyang bagong pakikipagsapalaran at ipinaliwanag kung paano niya namamahala ang kanyang oras sa pagitan ng kanyang iba't ibang mga pangako. Ipinaliwanag niya na ang kanyang inspirasyon ay nagmula sa kulturang Pilipino, na nais na lumikha ng isang bagay na inaasahan ng mga kapwa Pilipino. Nagsimula siya sa Inasal Republic at kung bakit siya pumasok sa industriya ng inasal, hindi lamang ito isang malaking industriya, ngunit dahil sa kurso na pinagkakatiwalaan niya ang produkto. Baka sa susunod na taon, magkakaroon sila ng 15 hanggang 20 na sanga. Nais nilang magkaroon ito ng naiiba mula sa iba pang mga lokasyon, kaya nakarate nila ito sa isang artist at gawin ang parehong sa mga lokasyon sa hinaharap. Ang chicken inasal dito ay authentic. Hindi na ipakita ni Arjo ang bahay nila ni Maine Mendoza, ngunit mayroon na itong malaking bahay kasama ng kanyang parents. Noong 2017, matapos silang umalis sa isang subdivision sa Ortigas ay lumipat sila sa isang bagong exclusive subdivision. Ang pamilyang Ataide ay lumipat sa isang eksklusibong maburol na subdivision sa Quezon City. Ang pagbabahagi ng bahay ay ang asawa ni Sylvia na si Art Ataide at mga bata na sina Arjo, Ria, Gela, at Xavi. Ang lugar ng sala ay nagpapakita ng isang modernong matikas na apela tulad ng nakikita sa mga napiling piraso ng kasangkapan at palamuti. Ang isang semi-abstract na pagpipinta ng National Artist for Visual Arts Arturo Luz ay nagsisilbing focal point sa lugar. Ang isang bahagi ng kanyang serye sa mga siklista, ang pagpipinta ay ang nag-iisang gawain ng sining sa bahaging ito ng bahay.
Sa ibaba nito ang mga figure ng porselana at isang piraso ng pintura at ng baso ay ipinapakita sa isang talahanayan ng console. Ang envy-worthy kitchen ay mukhang diretso sa isang cooking show. Ipinapakita nito ang isang modernong minimalist na bukas na disenyo na may maluwang na isla na perpekto para sa paghahanda ng mga pagkain. Ang silid tulugan ni Arjo ay isang bachelor's dream. Tinukoy ng mga pahiwatig ng kulay abo, itim, at pula, nagtatampok ito ng isang makinis na aesthetic, sapat na imbakan, at mga komportableng piraso. Isang pulang carpet na nakaangkla sa silid tulugan at tinali ang hitsura ng magkasama. Kapag mayroon siyang mga kaibigan, ang mga ginhawa at karagdagang mga kama ay nakalagay sa carpet. Ang tatay ni Arjo ang nag-design ng lahat ng buong bahay nila. Naipakita din ng kanyang inang si Sylvia Sanchez ang kanilang napakalaking bagong bahay na ipinagawa. Maraming mga sasakyan at motorcycle ang aktor. Noong 2023, binigyan ito ni Maine ng isang brand new Toyota Land Cruiser. Ang napili ni Maine ay ang isang unit ng LC300. Batay sa disenyo ng grille at ang kulay na iyon, binili ni Maine ang mas mahal na Z Extreme, na may halagang 5,747,000 piso. Ang net worth ng aktor ay hindi alam ng publiko dahil ang kanyang mga tukoy na detalye sa pananalapi ay hindi isiniwalat. Ang impormasyon tungkol sa kanyang mga pag-aari at kayamanan ay karaniwang pribado at hindi ibinahagi sa mga pampublikong forum. Ngunit nakakakuha siya ng kanyang income sa pagiging celebrity, endorser, investments, mga negosyo at bilang politician na nagsilbi bilang kinatawan para sa 1st District ng Quezon City mula noong 2022. Noong 2016, siya ay naiulat na nililigawan niya ang aktres na si Jane Oineza ngunit hindi ito gumana. Pagkatapos ay napetsahan ni Arjo ang isang miyembro ng Girlfriends, Sammy Raimondo, hanggang sa 2018. Noong 2018, sinimulan niya ang pakikipag-date kay Maine Mendoza, na ikinasal niya noong July 28, 2023, sa isang seremonya ng kasal sa Baguio. Nang tinanong tungkol sa mga plano ng pamilya kasama si Maine, inihayag ni Arjo na habang mayroon silang mga plano, nakatuon sila sa kanilang kasalukuyang mga prioridad. Si Arjo ay walang putol na paglilipat sa pagitan ng kanyang mga tungkulin sa libangan at politika, na nagpapakita ng kakayahang umangkop at isang malawak na set ng kasanayan. Ang kanyang mga nakakainis na mga larawan sa pag-arte at ang kanyang pangako sa mga proyekto ng komunidad ay sumasalamin sa isang malalim na pag-unawa at pakikiramay sa iba. Kung sa screen o sa pampublikong serbisyo, ipinapakita ni RJO ang hindi nagbabago na pangako sa kahusayan at serbisyo.